Kaya nagkakaroon ng scarcity. Kaya nga 5 years to 10 years from now, yung mga lalaki na bumibilang na ng babae, mas lalo pang dadami yung babae nila sa buhay nila. Huwag kang papasok sa isang relationship na puro ka lang pagmamahal, Ropa. Kasi hindi pwede na papasukin mo ang isang relationship na puro lang pagmamahal. Dahil hindi tumatakbo ang buhay ng dahil lang sa pagmamahal. What's up mga Ropa? Inabuong yung lingkod. Suplado mo to. Okay mga Ropa, pakinggan nyo muna to. Anong masasabi mo sa Broke Boys debate recently? As a woman, if in a woman's perspective, would you be willing to compromise to date a broke man? If I'm a woman who has a job, I'm working, I'm earning, why would I start dating a relationship wherein I know that person can't give me the same thing that I could give? So if this person is willing to also step up and be not act like a broke man and date me, then I don't see the problem with that. But for me, I feel like it's nice kasi I'm surrounded with the people with the mindset na men should be willing and should be able to provide for dates. Okay mga Ropa, dito nyo makikita na pag ang babae may trabaho na, kumikita na, they're not looking for love anymore. They are looking for partnership. Diba? Well, hindi naman natin minamasama yun kasi women are looking for survival. Diba? Yan ang sinasabi natin madalas. At yan ang ating pagkakaalam na ang babae naghahanap ng lalaki na magtataguyod sa kanya, yung bubuhayin siya, or masasabi natin na talagang ilalagay siya sa safe. Gets? Kaya mga Ropa, datanggap nyo na yung mga ganito. Kasi ganito talaga karamihan ng mga babae. Naghahanap ng lalaki na talagang pwede nilang masandalan panghabang buhay. Pero tayo mga lalaki, hindi tayo pwedeng maging ganito or maging ganito yung mindset natin. So ito yung tinatawag nilang preference or standard. Pero ang di ko maintindihan, pag tayo nagbigay ng standard or preferences, ayaw nila. Di ba? Yun ang nakakapagtaka. Pag sinabi mo na ayaw mo na mataas ang body count ng babae, ayaw mo ng babae na maraming kaibigan lalaki, ayaw mo ng babae na panay post sa social media na or nagta-thirst trap sa social media, ang tingin nila sa'yo, controlling ka. Ayaw mo ng medyo overweight na babae, ayaw mo ng mataas yung sexual pulse na babae. Ang tingin nila doon, parang sinishame mo pag ayaw mo ng ganung babae. Diba? Ang sinasabi nila madalas, hindi ka tunay na lalaki pag hindi mo tanggap yung mga ganung babae. That's BS mga Ropa. Siyempre, unang-una mong dapat poprotektahan ay ang iyong sarili bago ka pumasok sa isang relationship. Huwag kang papasok sa isang relationship na puro ka lang pagmamahal, Ropa. Kasi hindi pwede na papasukin mo ang isang relationship na puro lang pagmamahal. Dahil hindi tumatakbo ang buhay ng dahil lang sa pagmamahal. Maliwanag? Tama naman yung sinasabi niya kasi kahit sino namang babae, ba't naman papatol sa lalaki na walang kayang i-provide? Pero, why they believe in 50-50 relationship? Why they believe in equality? Diba? So, kung ganyan na ayaw nilang papatol sa broke guy, then bakit nila pinupush yung equality at bakit nila pinupush yung 50-50? Sila naniniwala dyan di ba? Sila nagpupumilit na men and women are equal, which is hindi naman. Di ba? Kasi alam natin at the end of the day, ano man ang marating nila sa buhay, they still want a man na talagang magpo-provide at magpo-protekta sa kanila. Kahit na smart siya, mayaman siya, ganun pa rin ang hahanapin niya. Mas smart sa kanya at mas mayaman sa kanya. Kaya hindi ko maintindihan while they'll keep on talking about 50-50 and equality. So kung ganito, miss, ang gusto mo yung lalaki na talagang makakapag-provide sa'yo, then stop pushing about equality and 50-50 between men and women. Diba? Especially sa dating. Gets? Yung friends ko, hindi nila kaya na to date people na walang mabibigay. And same as a woman because they don't... Narinig niyo yung mga Ropa? Di ba? Yung friends ko, hindi niya sinabing siya, yung friends ko, safe na safe yung answer di ba? So dito niyo makikita kung paano mag-reasoning ang mga babae. Dito niyo makikita kung paano i-explain ng babae yung sarili niya. Hindi niya sinasabi yung sarili niya, kundi gumagamit siya ng ibang tao para i-explain niya yung gusto niya. Gets? Kasi nga, kahit siya mismo, hindi siya sure sa sagot niya. Pinag-usapan natin yan kagabi, mga Ropa, di ba? Pagdating sa decision making, hindi niya alam kung mali or tama ang kanyang i-decision. Since takot siya magkamali at alam natin na ang babae hindi ganun ka-confident when it comes to making decision, lalo na sa pagpili ng gusto nila, that's why they always keep on asking their friends, their mom, or their sister, kaya ganito sila sumagot. Gets? Tuloy natin. That they can't provide. I wouldn't want a person who's broke by mind. Someone who's smart would be something that's useful in a relationship as well. Because if they really love you, they wouldn't be dumb enough to date you without anything to give you. Really? Mas na-appreciate mo yung ganun? You can really see na this person really thinks about you long term. Hindi yung, you can't just say kasi you're gonna date for fun lang. It's something important. Kasi a relationship, it's magastos. Yeah. Sometimes it's not about puro expensive dates. It's all about
are you willing to see this person? Kahit ngayon mataas na yung gas, will you be willing to see me? Relationship is also an investment. Okay mga Ropa, ito si Ropa natin, di malaki no kontra yung sinasabi ng babae. Halatang for interview lang Relationship is investment. Puta ano yan, business? So paano ba yung investment? Sige nga mga Ropa, pa-explain nga yung ibig niya sabihin, relationship is investment. Basta ang alam ko lang, pag lalaki ka, maghanap ka ng babae na talagang gusto mo. At pag nakita mo yung mga ugali na hinahanap mo sa isang babae, then tutuluyan mo. Ganun kasimple. Then saan papasok yung investment doon? Yung dapat gumagasto siya, dapat meron kang panggasto sa kanya, yung ba yun? So dapat, i-push natin yung 50-50 at equality. Pero sa mga sinasabi ng babae na to, halatang hindi niya alam yung sinasabi niya. Kasi women always pushing about equality and 50-50 relationship, which is maling-mali. Kasi nga, hindi naman talaga nila gusto yun. Okay? Gusto ng babae ng 50-50 at equality, pero selective. Ulitin ko, ayaw nila ng literal na 50-50 or equality. Pero kung mas pabor sa kanila yung magiging resulta, of course gusto nila yun. Kaya women are very selective when it comes to 50-50 and equality. Pero mga Ropa, ulitin ko sa inyo, yung mga ganito na dahilan ng mga babae, alam naman natin na isa lang ang pinanggagalingan. Women are looking for survival value sa mga kalalakihan. Gusto nila ng lalaki na talagang makakapag-provide sa kanila. Kaya nga mahirap maging lalaki sa panahong ito. Masyadong maraming requirements o prerequisite bago mo makuha yung date na gusto mo. Kaya nagkakaroon ng scarcity. Kaya nga 5 years to 10 years from now, yung mga lalaki na bumibilang na ng babae, mas lalo pang dadami yung babae nila sa buhay nila. Why? Kasi nga hindi nakikita ngayon ng mga kababaihan yung mga lalaki na talagang the best so far. Kasi nga nagtatrabaho na sila, tapos nagpo-provide pa sila sa sarili nila. So bakit pa nga nila kailangan ng lalaki sa buhay nila? Diba hindi na? Pero syempre, ang babae nanggagaling sa emotions nila. Kung ikaw yung lalaki na magaling mag-stimulate ng emotions ng babae, of course, sa pamamagitan nun, doon pwedeng magustuhan ka nila. Hindi na sa kung anong meron ka. Gets? Well, titignan pa rin nila kung may pera ka or wala, kung kaya mong bumuhay o hindi. Pero syempre, at the end of the day, walang pakialam ang babae pag tinamaan na sila. Gets? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kung mausap lang kayo ng kumausap, yung mga gantong babae, yes, sabihin na natin may point ang kanilang sinasabi. Pero lagi nyong iisipin na ang babae nanggagaling sa feelings nila or emotions nila. Kaya pa bago-bago ang pwedeng maging decision nila or yung gusto nila. Ulitin ko, women are egoistic, di ba? Kasi nga, bata pa lang sila, nakakuha na nila yung attention and validation or maraming compliment nung bata pa lang sila. So, sa pamamagitan ng compliment, validation, and attention, hindi nabubuo yung totoong confidence nila. Pero akala nila confident sila, pero ang totoo hindi, mga Ropa. Dahil pag puro compliment lang ang nakukuha mo, attention or validation sa ibang tao, hindi yun legit na confidence, alright? Kaya nga, mas egoistic ang mga kababaihan dahil alam nila kung ano ang gusto ng mga kalalakihan sa kanila. But anyway, uulitin ko mga Ropa, hindi nyo kailangan maniwala agad-agad sa mga kababaihan dahil ang mga kababaihan ay paiba-iba ng sinasabi or paiba-iba ng desisyon na gusto nila sa buhay. Kaya tignan nyo kung saan lang nagre-respond ng mga kababaihan at doon lang kayo tumingin sa mga kinikilos nila. Maliwanag ba mga Ropa? So ano tayo gawin natin dito? Yeah, let them talk. Pero never ever believe right away sa mga sasabihin nila. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga Ropa.